Lord, again, narito kami, O Diyos, sa iyong harapan. At kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo. Ang ganda ng aming mga awitin kanina. At hindi kami tumitingin, Panginoon, although na mahalaga po yung tempo, mahalaga yung tamang pagsunod, yung lyrics. But yung kahulugan nun, O Diyos, ano yung kahulugan yun sa amin, Lord? Ano ang nais mong sabihin sa mga awitin na yon? Ano ang nais mong sabihin sa pagpunta namin dito? Then, maging sa aming pakikinggan, ano ang nais mong sabihin, O Diyos? Sa lahat ng ginagawa namin, nangungusap ka po, O Diyos, at mayroon kang nais ituro sa amin. At ngayon nga, narito kami, we are here right now, and we will continue to study your word, Father. Then, Lord, give us understanding, Father. This is we request. We pray for your Holy Spirit. And give us as well knowledge to understand your word, Panginoon, na sa simpleng pagkakaintindi, pagkaunawa, maintindihan namin ito ng may kasimplihan lamang, O Diyos, at ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na magturo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, balik po tayo doon sa ating part 2 na sa Colossians chapter 1, verse 1 and 2 pa rin tayo. Sabi ni Mary France kanina, anong tuturo mo? Sabi ko yung pa rin, 1 and 2. Ha? Siguro sabi niya, ang naituro mo na, mapipiga mo dyan. No, yun ang kinaganda, nang pinipiga talaga natin yung verses, yung verse. Pinipiga natin siya ng mabuti. Kaya kasi Pastor Joey, yan yung piniverse niya. Pati sila Pastor Jay pag nagtuturo. Context by context, text by text. So maganda yon. Kaya ngayon, yung ginagawa natin, iniisa-isa natin siya. So let's read. Basahin natin itong text. Tayo po tayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Colossians chapter 1, verse 1, it's starting in verse 1 and 2. HCSB version ang aking gamit. Verse 1, Paul, an apostle of Christ, sabayan niyo ako, by God's will, and Timothy, our brothers. Hallelujah. Praise the Lord. Makaupo na po kayo mga kapatid. Now, just to recall or doon sa ating previous study for the benefits of the newcomers or attendees ngayon. Sinabi natin, nakita natin last week, balikan lang natin, na about the identity. The identity or our identity in Christ. Naalala niyo ba? Union with Christ. Yung ating pakikipag-isa kay Kristo. At kung ano yung katayuan natin kay Kristo, sino tayo kay Kristo? Yun yung sinabi natin. At kinonsider natin yung mensahe ng ating Panginoon last week through Apostle Paul. Verse 1, Paul, sa kanyang sulat sa mga mananampalataya, at inaddress niya ito sa kanyang liham sa mga believers, sa mga taga-Colossae, Colossian Church, sa sumunod na verse, to the saints in Christ. At sinabi natin, diniscuss natin, nag-focus tayo sa dalawa. At ngayon, pagtutunan natin yung dalawa pang natitira, sinabi natin there are 4 ways or 4 relationship that define our identity or yung pagkakakilanlan natin kung sino tayo. As a being saints, real church, real Christian, kung ano man ang inyong katawagan sa ating Panginoon based on our context. Sinabi natin, first of all, our relationship to God. And sinabi natin, then that is a horizontal dynamic, which is ang ating pagsamba sa Diyos. Papataas, hindi pababa. Kung pababa, ang sinasabi natin, at wag nyo lang akong ma-misinterpret, If I say horizontal dynamic, that is go from us to God. At pag pataas, pababa, that is not horizontal dynamic. That is a worship, kung ano yung, or that is a ministry, rather. When we say from us to God, that is ministry, that is worship. Okay? And from God to us, that is ministry. Okay? Sana nakuha niyo yung ibig kong sabihin. Sinabi natin yon na isinulat ni Apostle Paul sa verse 2, ang kanyang liham, address sa mga mananampalataya sa Colossae. Sabi niya doon, kayo ay mga santo, ika ni Apostle Paul. Sa ibang pagkakasulat, holy people, nang sabi doon, hoi agios sa Greek word, if I'm not mistaken doon sa aking, correct me doon sa aking Greek, dahil hindi naman ako marunong mag-pronounce.
ng maayos. Hoi hagios. Ganon. Sa Greek word. Nang ibig sabihin is holy ones, set apart, being consecrated for some purpose or particular purpose or on sa other term, special purpose sa iba. Ano? And not only that, hindi lang natin sinabi yon sa ganung paraan lamang, but sabi natin din, we belong to Him. Sinabi natin na tayo sa Kanya, siya ay sa atin. Kumbaga, kaya nga sabi ko kanina, palitan na ang Panginoon, ang Kanyang hinihiling, ang Kanyang gustong makita sa atin, is yung ating pagsamba sa Kanya. Diba? At tayo din naman, ano yung ating ministry, ano yung pinagkatiwala niya, galing sa Kanya, sa atin. Ano yung sa atin, ano yung pagsamba natin sa Diyos, at ano din yung ating ministry galing sa Diyos. Pangalawa, sabi natin that define our identity as being Christian, being saints, being real church. Our identity is not just relation to God, sabi natin last week. Yes, tulad ng sabi ko, we are for God, we are by God, we are set apart for God, but also, sabi natin, don't forget our relationship with one another. As brothers and sisters, yung ating relasyon bilang mga magkakapatid kay Kristo Jesus. And that is horizontal, dynamic, or sa atin, na tinawag rin tayo para maglingkod sa bawat isa. Oo, naroon na yon yung primarily na ating paglilingkod sa Diyos. Naroon na yon, but huwag din nating kaligtaan na tayo tinawag rin para maglingkod sa bawat isa sa atin. Okay? Kaya nga ang sabi ko, if you will look at the New Testament, sabi ko nung nakaraan, kahit 30 minuto lang, or more than that, sabi natin, you will notice immediately. Makikita mo siya agad and you will identify the metaphor, the way na i-describe ng Bible o ng salita ng Panginoon ang isang church as being family. Di ba? Family, nagbigay tayo ng mga verses niyan nung nakaraan. So, we are church. We are family. Kaya nga hindi maganda sa isang family yung may pagkakanya-kanya. Ayaw ng Diyos yon. Naghihiwal, nadulas bigla. Erase mo yun. Baka manood si PJ. Walang ganon, PJ. Walang ganon. No? Erase mo yun. Walang ganon. At kalooban niya ng Panginoon. Andyan na yan. Kalooban na to ng Panginoon. At ito ang kanyang layunin. Na-execute na eh. Dito na tayo. Lumalakad na tayo. So, kalooban na to ng Panginoon. Andito na tayo. So, what I'm saying right now, mga kapatid, the fundamental truth about these 2 points na sinabi ko nung nakaraan na ating tinakal na pag-aralan natin, we are not a sinner anymore. Hindi na yun yung ating identity. Although sinasabi ko, nakikipag-battle tayo every day, every minute, every second sa pita ng laman na ito, but hindi na yan yung ating primary status. Hindi na yan yung iyong katayuan ngayon. You are not a sinner anymore, Ezekiel. You are a saint. You are a Christian. You are a church. Ano? Yun yung yan na yung bagong identity natin. Pagkakakilanlan natin. Ano? Pagkakakilanlan natin. At second, sabi ko, our identity is not just a being saints. No? Na masasabi natin meron tayong relasyon sa Diyos. Yes, again, ulitin ko, we are for God. Sa Diyos tayo. We are serving by God, but also yung ating relationship sa bawat isa sa being brothers and sisters in our Almighty God. Now, considering these 2 points na ating nabanggit na mga points nung nakaraang linggo, punta tayo sa pangatlong points ngayon. Dito tayo sa pangatlong points that define our identity as being church, Christian, real church, believer. Number 3, our relationship to Jesus Christ. Our relationship to Jesus Christ. I remember yung aking bunsong kapatid, si Melchor. Si Melchor, di ba ma? Bunso namin kapatid. Matangkad yun. Ibang itsura nun sa amin. Kasing tangkad na ni Pastor Joey yun. Pero 28 pa lang siya si Melchor. 28 pa lang. Wala kasing signal doon sa amin, kaya hindi ko sila ma-request. Kaya napapansin nyo, yung family lang ni Mary France ang nakakonect lagi sa Zoom. Yung family ko, bundok yun, walang signal doon. Kaya hindi ko sila inasahan na makaka-connect sila every time na ako yung nagtuturo. But on the other hand, meron YouTube, sabi ko.
you can subscribe or mag-connect doon sa YouTube. Mapanood niyo na ito. Si Melchor ba? Si Melchor yung bunso naming kapatid. Hindi namin siya tunay na kapatid. Alam niya ni Mary France. Hindi namin siya tunay na kapatid. Matangkad niya. Pambira ka, Ate Mayra. Walang ganyanan. Kunting naman. Walang ganyanan. Pag sa tangkada ng usapan, nasasaktan tayo dyan eh. Kasi yung totoo naman talaga ay masakit. Totoo yun. Yung totoo ay masakit. Dahil yun naman talaga. Magkaiba kami ng ama. At yung kanyang family name ay nakabilong doon kay mother. As per what the law says. Pag hindi kasalang yung mga magulang. So, makakonsider na yung family name ng isang anak nila o yung kanilang anak ay mapupunta sa magulang, sa ina. Ganon. Di ba? So ako po yung pinakabunso sa aming mga magkakapatid. Ako talaga. Yun na yun. Sige. At si Melchor, na itinuring na rin namin siyang kapatid. Dahil simula pagsilang magkakasama na kami niyan. Then, nung lumaki na siya, magkakaedad na kami, marunong na siyang bumasa, marunong nang sumulat, nakakaunawa na siya, sa tamang pag-iisip na rin siya, na-find out niya later on na nalaman niya na iba ang kanyang ama. Iba ang kanyang ama. Then from that moment na nalaman niya iba ang kanyang ama, naroon na sa kanyang puso yung hanapin talaga yung tunay niyang ama. Hanggang sa kinulit niya si Nanay Beng, si Mother, hanggang eventually nakilala niya yung kanyang tunay na ama, to make the long story short. And later on, namatay din yung kanyang ama. Hindi din nagtagal. Siguro 1 taon, namatay din yung kanyang ama sa sakit. Hindi sa sakit, pinatay. Binaril yung kanyang ama at hindi namin alam kung anong case noon. And then, na-find out niya na yung kanyang tatay ay yon. Okay. Anong point ko? Bakit ko yun pinasok bilang aking introduction doon sa pangalawang points, number 3? Alam niyo mga kapatid, masakit ang katotohanan. Yun yung sinasabi ko kanina. Masakit nasaktan talaga si Melchor. Umiyak talaga siya dati nung high school siya, umiyak siya kasi high school niya na nalaman eh. Kinip sa amin ng mother namin na hindi namin alam from elementary. High school, syempre may isip na kami noon. Alam na namin alam na namin paano masaktan. Iyak talaga siya. Umiyak siya and then nung nalaman niyang patay na, mas lalong umiyak. At nung nalaman na walang ipinamana sa kanya, mas lalong umiyak. Dahil ang daming baka kalabaw noon si Uncle Martin. Siguro mababa na yung 50 baka. Way back 2000. So malaki pang value ng pera nung mga panahon na yon. Ni isang baka, walang binigay sa kanya. Mas masakit sa kanya. Kahit kalabaw, wala. Ang daming kalabaw noon. May bangka pa. Sa amin kasi pag may mga ganyan ka, kilala ka na family. Diba? Sa province. Wala. Mas masakit na kung saan siya yung pinakapanganay pala na anak, walang ipinamana sa kanya. Subalit ang sinasabi ko, mas masakit yung katotohanan na malaman natin ang katotohanan, kung ano ang katotohanan. Masakit isipin yon mga kapatid. At maging sa atin ngayon, mga kapatid, i-relate natin yung context na ito sa atin. Maging yung aking illustration. Because similarly, dito sa ating context, masakit na isipin na sabihin ni Apostle Paul sa mga taga-Colossae, hey, Colossae Church, wala kayong relasyon sa akin. Wala kayong relasyon sa akin bilang Apostle Paul. Masakit isipin yon sa mga taga-Colossian Church na nag-expect sila sa liham na darating mula kay Apostle Paul, mula sa kanilang pastor. Then mas masakit isipin na sabihin ni Apostle Paul sa kanila na wala kayong relasyon sa ating Panginoong Jesus. Mas masakit yun, mga kapatid. Then, dalhin natin yung context na yon sa atin. Mas masakit isipin na sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. Nagtuturo ako dito, si Ezekiel, busy dyan, si Kuya Gab, busy dyan, si Pastor Joey, Pastor Jay, nagtuturo. Then sabihin sa atin ng Panginoon, Aldo, depart from me. I never knew you. Masakit yon. Masakit yon. Brothers and sisters, tandaan natin ito. When we become a Christian, nung tayo naging mananampalataya, we are someone
who is in Christ. Tayo ay nakay Kristo na. Right? Tayo ay belong sa ating Panginoon. That's what Christian is. It means you're being connected to Jesus Christ. Meron kayong intimacy, meron kayong intimate relationship doon sa light, yung tinutukoy ko kagabi na light, na ilaw. You have intimate relationship with Him, at yung kabanalan ng Diyos ay nakikita sa atin. Yun ang nagiging kumbaga kabanalan, liwanag na nakikita sa atin. At maging yung tagumpay ng ating Panginoong Jesus ay tagumpay natin. Actually, sabi ko nga ulit, if you will scan the Bible, Kuya Mac and Kuya Val, if you will scan from Genesis to Revelation with 1,189 chapter, with 40 authors, and different authors, iba-iba sila ng karakteristik, iba-iba sila ng nation, ng pinanggalingan, ng mga magulang, etc., etc. If you will scan the New Testament even, or even you will scan yung ating context sa Colossians na lang, wag na tayong lumayo. Sa Colossians na lang, dito sa aklat natin pinag-aaralan, at pag-aaralan pa sa mga susunod na araw. Sa lahat ng sulat ni Apostle Paul po dito, the great foundation doctrine of believer, union with Christ, actually makikita na natin dito. For example, I will give you some example. Kuya Ezekiel, bear with me, you can pause it. Verse 14, we have redemption, the forgiveness of sin in Him. Verse 15-20, both creation and salvation are in Christ, and through Christ, and by Christ we are reconciled to God. Verse 22, in His body, by His death. Verse 27, the ministry of the gospel is Christ in you, the hope of glory. Chapter 2, verse 3, all the treasures of wisdom and knowledge are in Christ. Verse 6 to 7, we receive Christ when we become a Christian, and now He says, sinasabi niya sa atin, walk in Him, magpailalim kayo, rooted in Him, built in Him. Sa verse 10 and 11, sabi niya, we receive fullness in Him, and in Him we are reconciled with the circumcision made without flesh or without hands. Verse 20, we died with Christ. Then pagdating doon sa chapter 3, verse 1, we were raised to a new life with Christ. Nakita nyo? Nakita nyo yung connection ng isang saints, ng isang believer, ng isang Christian, real church, the body of Christ sa atin. Yung relasyon natin sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus mismo. At yung relasyon ng Colossae doon sa ating Panginoong Jesus. Yung relasyon ng Colossae kay Apostle Paul bilang kanilang mentor, bilang kanilang apostol, lingkod. Ang lahat ng katotohanan ay narito na. Sinabi na. Na lahat ng katotohanan narito na. Lahat ng promise, sinabi na rin. Kasiyahan, utos, pagsunod. All of it is in Jesus Christ, mga kapatid. We are empowered to obey Christ. We are transformed by His grace. By the grace of Jesus Christ. And we are together as a family because of Jesus Christ. Dahil meron tayong union. Meron tayong covenant sa Panginoong Jesus. Kaya masasabi natin na kung si Aldo, si Ezekiel, si Gab, ako, ay may relasyon sa Panginoong Jesus, then from that case, magkakapatid kami, family kami. Dahil doon sa iisang nakakonect tayo na totoong puno at tayo ang sinasabi ng Panginoon na mga sanga. We are saints, mga kapatid. Madali itong sabihin tulad ng sabi ko. Pero ang hirap panindigan. Ang hirap tayuan. Lalo na kung wala tayo sa Panginoon. Lalo na po kung hindi tayo babad sa salita ng Diyos. Then sasabihin natin talagang hindi ko yan kaya. Pero kung naka-incline ka talaga, Pastor Joey, sa salita ng Panginoon, kahit na anong ugali ng taong yan. And if you look to Jesus, the author and the finisher of our faith, hindi ka madi-disappoint. Yes, you will disappoint maybe perhaps 1 day, 2 days, and then you repent to God, maluwag na yung loob mo. Or maybe kahit ngayon, mayroong hindi magandang pangyayari, you repent, you ask forgiveness to God, may kapanatagang kaagad .
Dahil alam mo, iisa kayo sa Panginoon. Iisa kayo kay Kristo. Ang hangarin niya, hangarin mo ay iisa na dahil kay Kristo. Maliban na lang na sabihin niya, tumalong ka sa bangin. Siyempre, hindi mo yung gagawin. Di ba? We are empowered to obey Christ, mga kapatid. We are saints. Sabi ni Apostle Paul, maging sa mga saints, sa mga Colossae, you are saints. Kayo na mga pinabanal, sabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo isang pamilya, sabi ni Apostol Pablo sa kanila. We have been united to Christ, our elders, brothers, in Him. We become adopted son and daughter of God. At maaari nating sabihin, ito yung pinakamaganda na binilin sa atin ng ating Panginoong Jesus. Maaari nating sabihin sa kanyang Ama, Abba Father. Imagine niyo yun. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoong Jesus na sabihin sa kanyang Ama, kanyang Ama. Hindi natin Ama, kanyang Ama. Na sabihin sa kanya, Abba Father. Father. Dahil doon sa anak. At yun yung greatest foundation, mga kapatid, sa sinasabi ni Apostle Paul, na meron kayo. Na meron kayo. Na kahit na anong doktrinang pumasok diyan, Colossian Church, ignore it. All you have to do is stay on the track. Stay on the line. Huwag kayong mag-iiba ng inyong mga takbuhin o hangarin. Manatili kayo diyan. Now, let me give you some science study or science learning to connect my text dito or our text. Meron po tayong tinatawag na dalawang force sa science. I don't know, some of you are familiar with this. Yung tinatawag na centripetal force at saka yung centrifugal force. Pag sinabi natin centrifugal or centripetal force, ito po yung force na kung saan for example, this one, ikot kong ganyan, centripetal force, ito yung force na nanggagaling from here hanggang dito. And that's centripetal force. And when we say centrifugal force, ito yung pwersa na nanggagaling from here papalabas dito. Yung parang ganon, umiikot. Ito yun yung force. Ito. Pag sinabi natin centripetal force, dito sa may pinaka dito na force. Yung ito mismo. Okay? Now, madalas po, nakakalimutan natin yung isa pang force. Isa pang force. Sa process na tinatawag na ito. Meron tayong tinatawag na apparent centrifugal force. Yun naman yung mismong parang peke siya na force, na pwersa, na kung saan hindi naman talaga siya literal na force. Yung narito mismo na umiikot, for example, meron dito, na kunwari, ito na lang mismo. Ito mismo itself. Na narito sa dulo, siya yung umiikot, yung sumasabay doon sa ikot. I hope nakuha niyo yung ibig kong sabihin. So, yun tinatawag na apparent centrifugal force. Now, ito yung force dito mismo na tinutukoy o dito na i-connect natin sa ating context. Ngayon, outward force apparent doon sa umiikot na object na yon, na kung saan na hindi naman talaga siya force, madalas nakakalimutan natin yon. At ang nakikita lang natin ay yung dalawang pwersa na nangyayari between that situation. Ngayon, dalhin natin ngayon yung konsepto, example ko na yun sa ating context. Centripetal force, ito yung ating relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. We are saints. We are believers. We are Christian. Inihiwalay tayo, set apart, being consecrated. Oy, hagios, sabi sa Greek nga. Holy ones, the holy ones. Sa ating Panginoong Jesus, alang-alang sa Kanya. Inihiwalay niya tayo sa karamihan na ito. The scripture of the Word of God itself exert centripetal force. Now, on the other hand, centrifugal force, ito yung ating relasyon sa Diyos. At sa sanlibutan. Sa sanlibutan. Na ang relasyon ng tao sa Diyos ay kaaway tayo ng Diyos. At ang gusto ng tao sa Diyos ay papalayo.
Dahil nga naman walang naghanap sa Diyos kahit isa. Patay ang tao, patay ang relasyon natin sa Diyos. So ang gusto ng tao, papalayo na pwersa. Di ba? But praise be to God, mga kapatid. Mabuti at maawain ng Diyos natin dahil kinahabagan niya ang bawat isa sa atin na naririto. Nasabihin natin mayroon tayong tato dito. Balang araw. Kaya nga si Brad Jess, maraming tato sa likod yan. Naging pusa na lang ngayon. Dati layon ngayon pusa na lang. Kinahabagan niya ng Diyos, mga kapatid. Kaya, yung tato na yan na nakikita ko kay Kuya ngayon, na kung saan na hindi siya nahihiya na ilabas yan. Praise be to God. Dahil narito pa rin siya. Kinundik pa rin siya ng Panginoon na hindi yung tato niya ang pasiyan natin ngayon. Na para sabihin natin, he is not our brother. No. Dahil baka nga yung may tattoo pang makapasok sa langit, yung walang tattoo hindi makapasok sa langit. Correct me if I'm wrong. Hindi ko ginajudge yung walang tattoo. Hindi ko sinasabing ganon. But perhaps sa kaisipan ng tao, ganon ang isipin ko. Kaya wag natin i-underestimate ang mga tao na kasalamuhan natin. But praise be to God, yun yung sa akin sinasabi. Praise be to God, kinahabagan yung mga tattoo, kinahabagan yung mga walang tattoo, kinahabagan yung mahabang buhok, yung kalbo ngayon. Praise be to God, mga kapatid. Lahat tayo kinahabagan ng Diyos. Ang ating sitwasyon ng tao, ang sitwasyon ng tao ay papalayo sa Diyos. Yung ang sabi ko. At walang naghanap sa Diyos, walang matuwid sa Diyos, kaaway lahat tayo ng Diyos, we are the enemy of God. But at the same time, wag nating kalilimutan yung isang force na sinasabi ko kanina na tinatawag nating apparent centrifugal force, na kung saan wala naman talaga siyang tunay na force, kundi sumasabay lang talaga siya doon sa dalawang persa na yon, na naglalaban sa atin, sige, ayokong umatin, sige, atin ako, sige, gusto kong gawin to, sige, ayokong gawin to. Subalit, huwag natin kalimutan yung ating persa na kung saan yun mismo, yung tayo mismo, na kung sino tayo sa ating pagtawag sa ating Panginoon Jesus. Alang-alang sa ating Panginoon Jesus na namatay para sa atin. Huwag natin kalimutan yon kung sino tayo. Stay in the course. Colossian Church, ito ang sinasabi ng Apostle Paul sa kanila. Manatili kayo doon sa circle. Manatili kayo doon sa ikot. Although na maraming mga naririnig na maling katuruan, maraming mga pagkakanya-kanya, maraming sinasabi ang kapatiran, maraming ang sinasabi ng kabila, maraming ang sinasabi dito, manatili kayo doon sa ikot. Don't forget na huwag niyong kalimutan mismo yung kayo mismo, apparent, centrifugal force, kung sino kayo. You're being saints, you're being believer, you're being a Christian. Halimbawa kayo, you're the light, you're the salt. Huwag niyong kalimutan yun, mga kapatid. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Na ang inyong mga buhay maging sentro ang Panginoong Yesus. Siya ang inyong iniikutan. Diyan dapat kayo umiikot. Yan dapat ang pinakasentro ninyo. Nakuha niyo po yung ibig kong sabihin? Hindi ang ICF. Hindi ako. Dahil isang araw, mga kapatid, aalis na ako. Pastor Joey aalis na. Pastor Jay aalis na. Ako, marahil aalis na mamaya. Tapusin ko lang tong preach ko. Aalis na kami, uwi kami. Siyempre, hindi kami uwi. Dito kami ditira. Mga kapatid, hindi kami permanent dito. Hindi tayo permanent dito. Hindi tayo habang buhay dito. Sa lugar na kung saan tayo tinanim ng Panginoon. So, stay in the course. Stay in the course. Hindi ko kayo sasabing, manatili kayo dito sa ICF, manatili kayo doon, umalis kayo dito, maghanap kayo ng bagong church, maghanap kayo ng bagong katuruan. I will not say that. Manatili kayo dito sa kung saan kayo tinanim pa ng Panginoon, manatili kayo kung saan kayo lalago, manatili kayo ayon sa pagtawag sa inyo. At higit sa lahat, maging sentro kayo, maging sentro ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ko, tulad ng sabi ko, dahil kagabi kung nakalala ninyo na kung ang ating ginagawa ay para sa tao at hindi para sa Diyos, mapapagod tayo agad. Subalit kung iniisip natin na ginagawa natin to dahil sa Diyos, walang kapaguran yan, mga kapatid. Walang kapaguran yan, mga kapatid. Stay in the course. And so the purpose of this letter of Apostle Paul sa mga taga-Colossian church is to make them alive. A human being na meron silang paninindigan, a man or woman,
devoted to Christ Jesus, devoted to service of the Lord Jesus Christ. Because everything you need is in Him. Him is Jesus Christ. And you are in Him, Colossian Church. And all the more, in Him, we are one. We are one. Ngunit ang tanong nangalang natin dito ngayon, mga kapatid, are we in Christ? Are we in Christ? Are we in that circle? Or sometimes gusto natin mag-jump doon sa circle. That's the big question, mga kapatid. Are we in the circle? Is Christ in us? The hope of glory. And you will answer that, my friend. You will answer that. And that's the great question ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians dito. Repeatedly, again and again and again and again and again and again, until now, 2020, Apostle Paul asking now to us, are you in the circle? ICF, are you looking into Jesus only? Or are you looking something to pastor? Or you are trying to comparing some pastor, some elder, some deacon, some technical, some director. Mas magaling si ganito, mas magaling si ganito. Are we in the circle? I will not answer that again. Number 4. Last point, our relationship to our context. Now is 2020. At ano ang relasyon ng sulat ni Apostle Paul na ito sa Colossians sa atin ngayon? And now we are here in Nicaea. Una ang ating relasyon sa Diyos, sinabi natin. Ang siyang humuhugis sa kung sino tayo. We are saints set apart to Him. Second, our relationship with one another shape who we are sa harapan ng Diyos. We are brothers and sisters in Christ in the will of our Almighty God. We are family. Thirdly, our relationship to Christ Jesus. Balikan mo ang lahat ng mga points na ito. Siya ang pinakaugat. Siya ang ating pinakapundasyon ng ating pananampalataya that changes everything, especially yung ating katayuan nung tayo wala pa sa ating Panginoon and we are the enemy of God. We are the enemy of God. Sinulatan sila ni Apostle Paul para tulungan sila ipaunawa na yon in order na maging kagamit-gamit sila sa ministry ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila. Kailangan nila maging spiritual-minded. Kailangan nila yon. Nawa nyo? Eto kayo, sabi ng Apostle Paul sa kanila. He wants them to become Christ-centered people. Ito ang makilala sa inyo. Ito ang makita sa inyo. So that they may or they might be witnesses to others. To others. Maging witness sila sa iba na ang Panginoong Yesus ay nasa kanila at hindi ang kanilang mga sariling agenda or propaganda para makilala sila. No! Kaya nga, napakahirap tumayo, sabi ko nga sa inyo, sa pagiging saints. Totoo ito, kung wala tayo sa Panginoon. Kung tayo ay hindi naka-incline doon sa salita ng Diyos. Totoo yun. Katulad ngayon, meron tayong mga bagong, mga dalawang member, napakahalaga na maintindihan nila ang pagiging katayuan ng isang being believer. Napakahalaga na maintindihan yung dalawa ngayon na narito na first time marinig ito. Na hindi ganon ang pagiging believer. Hindi ganon ang pagiging Christian. Na hindi ibig sabihin pag nasa pagiging Christian ka na, ay malaya ka na. Okay na, wala nang problema, mayayaman ka, gagandang buhay mo. Nakatulad ng tinuturo ng karamihan. Hindi. Sa amin na lang mag-asawa eh. Kahit na mananampalataya na kami. Dumarating sa point na hindi kami nagkakasundo. May mga bagay na gusto siya na ayoko. May mga bagay na gusto ko, ayaw niya. But praise be to God, mga kapatid. Dahil hindi kami nakatingin sa isa't isa. Iniisip ko lagi, pag may mga ganong pagkakataon, makasalanan din siya eh. Tulad ko. At yun din ang pinapaunawa ko kay Mary Franz ngayon. Makasalanan. Isipin mo lagi, makasalanan ako. Pero,
Purihin ang Panginoon, sabi ko. Dahil yun, hindi na yun ang ating katayuan ngayon. Bago na tayo ngayong nilalang. Ito na tayo ngayon. At ang pinakamaganda sa isang mag-asawa, na reunite kayo. Tama ba yung aking pronunciation? Nag-unite ulit kayong dalawa. Alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga, hindi ito pananakot sa mga ating kasama ngayon na mahirap maging saints, Christian. Sa kabilang banda, mga kapatid, naghihirap man nga tayo rito sa sanlibutan ito. But yung isang bagay na hindi naaalala ng iba ay doon sa langit masaya. Doon sa langit, wala nang hirap. Yun yung maganda. Yun yung excited. Bilang isang Christian. Yun yung ating huwag kalilimutan, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan yun. Apostle Paul wrote this letter to the saints. Nang sabi niya sa kanila, saints and faithful brothers. You see that? Nakita niyo ba yun, mga kapatid? Faithful brothers. Tapat na mga kapatid. Anong impact nun sa atin? Nung sila po ay naging mananampalataya, hindi nawalan ng katuturan yung kanilang pagtawag kung saan sila nilagay ng Diyos, ang mga taga-Colossae. Sinuratan sila ni Apostle Paul para tulungan silang ipaunawa na in order na maging kagamit-gamit sila sa ministry, ay kailangan nila maging spiritual-minded. Ito sila, ito kayo, maging witness kayo. Kaya nga maging sa atin ngayon, mga kapatid, ang dapat makilala sa atin ngayon kung sino ang Panginoon sa ating mga buhay. Yun dapat ang makilala sa atin. Ang tanong, nakikilala ba ang Panginoong Hesus sa atin? Yun na lang ang tanong, mga kapatid. Nakikitaan ba tayo ng isang pagiging saints? Nawa, mga kapatid, ito ang makita nila sa atin at makilala nila tayo bilang mga tapat na tagapagsunod ni Kristo Jesus. Sumusunod tayo sa ating usapan. Sumusunod tayo sa ating covenant sa isa't isa. Sumusunod tayo sa ating covenant sa ating Panginoong Jesus. At higit sa lahat, ang pinakasentro ng ating ginagawa, ng ating iniisip, ng ating pinag-uusapan, ay ang Panginoong Jesus. Alam niyo, mga kapatid, sa mga taga-Colossian Church, malaking challenge po ito sa kanila. Malaking challenge ito sa kanila dahil tulad ng sabi ko, marahil ay na-infect na yung karamihan sa kanila dahil sa mga legalistic doctrine or Jewish doctrine mula sa kanilang pagiging Roman at Greek and mystery cults or worshiping idols, etc. And those problems na kanilang kinahaharap na nakapaligid sa Colossian Church, kaya isa sa dahilan sila sinulatan ni Apostle Paul na sila ay maging tapat sila bilang mga lingkod ni Kristo Jesus, bilang mga tagasunod, bilang mga magkakapatid, faithful brothers and sisters. It's a toxic environment, actually, sa mga taga-Colossian Church, sa simbahan ito, na sila po ay nasa ilalim ng pressure during this time, during this period. Nasa ilalim sila ng hindi maintindihan na wala silang malapitan, maliban sa kanilang kapatid na si Apostle Paul at sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Pressure ito sa kanila. Mga member nila gusto siguro marahil makarinig o pakinggan din, ipasok yung maling katuruan sa kanilang church, marahil.
Ang titigas ng ulo ninyo. Siguro, sabi ng Apostle Paul sa kanila. Ngunit tignan ninyo, yun ba ang sinabi ng Apostle Paul sa mga taga-Colossian Church? Diniscourage ba nila o sila ni Apostle Paul? No. Hindi sila diniscourage ni Apostle Paul. Sinabi ba ni Apostle Paul sa kanila, matitigas ang ulo ninyo eh. Sige, magkanya-kanya na lang kayo. Sige, kung sino ang kay Juan, kay Juan. Kung sino kay Pedro, kay Pedro. Sige, kung ano ang gusto niyo gawin, sige. Sinabi ba yun ni Juan sa kanila, ni Apostle Paul sa kanila? No. Hindi po sinabi ni Apostle Paul yun sa kanila. Bagkos, in-encourage sila ni Apostle Paul na manatili kayo. Sa pagtawag sa inyo, manatili kayo kung sino kayo, manatili kayo sa inyong pagiging kung sino kayo sa pagtawag sa inyo. You are saints. And number 4 points, you are faithful brothers. And I want you to shine like star, sabi ng Apostle Paul sa kanila. Gusto kong makita ng karamihan na kayo ang nagliliwanag. Na hindi kayo ang pinag-uusapan ngayon o pinupulutan ng mga ibang churches kung anong nangyayari sa inyo. Na kayo mismo, mga dyan, Colossian, kayo mismo dyan. Alam niyo ang inyong mga sarili. Mayroon na kayong paninindigan, Colossian Church. Kaya niyo ang sarili niyo sa tulong ng Panginoong Yesus. You are faithful brothers. Panindigan niyo yan, Colossian Church. At marahil, mga kapatid, marahil, hindi ko po alam ang inyong kaisipan, but God knows your mind, your heart. Nang ilan sa atin, marahil ay gayon din, na nasa ilalim kayo ng isang pressure. Nasa ilalim kayo ng isang pag-iisip na hindi tama, na hindi nalulugod ang Diyos doon. And you don't know what you are doing now. Like Colossian Church. Hindi ko po alam. At mayroong isang force na nagtutulak sa inyo na gawin mo ito, may nagtutulak sa inyo na gawin mo yan, may nagtutulak sa inyo na wag mong gawin yan. Ngunit wag rin natin kalilimutan yung isang force na sabi ko kanina, na kung sino ka talaga, kung sino ka sa iyong pagtawag. Alam ninyo, kung mayroong mang isang paraan na hindi po nalalaman ng isang tao ang grasya ng Diyos, yung grasya ng Diyos sa kanya, ito po mga kapatid, yung hindi niya nalalaman yung katotohanan. Hindi niya alam ang katotohanan. Kaya hindi niya malang ma-appreciate yung grasya. Hindi niya ma-appreciate yung ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya nga ako mga kapatid, ilang araw ako nananalangin sa Panginoon. Na ang dalangin ko sa Panginoon in behalf of my wife, your will be done, God. Your will be done. At kung ano yung layunin mo, sasang-ayon ako. Kaya maganda yung meron kayong sharing ng mga pastors, mga elders, deacons, nagpapalakas na kayo sa isa't isa. And I encourage someone, he encouraged me. Napapalakas ang bawat isa. Dahil yan kayo eh. You are faithful brothers. At ngayong narinig natin itong katotohanan na ito, ang sitwasyon din marahil natin ng Colossian Church na ito, naway maging salamin po ito sa atin. Maging salamin ito sa atin when we know the truth about the grace of God, then sink into the soul of one person. Binabago nito, inuukit nito, pinipiga nito ang isang tao. Maging yung kanyang espiritu binabago. Binabago niya, ginaganito niya. At once na okay ka na, once na kaya mo na, alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. At
lahat ng ating nararanasan ngayon, sa loob man ito o marahil sa labas ng church, nararanasan po natin ito, mga kapatid ko sa pananampalataya, at Maricel, Pastor Kuya Felix, nararanasan natin ang mga bagay na ito dahil kung sino tayo. We are saints. Nakuha niyo po ibig kong sabihin? Nararanasan natin ang bahay na to dahil mismong tayo ay mga tinawag ng Panginoon. Wala pa nga ito sa tribulation Marahil lang sa atin ay wala tayong sahod. Ang iba ay walang trabaho. Ang iba ay nagka-COVID. Wala pa ito. Wala pa ito sa kalingkingan na dinanas ng ating Panginoon. Yun lagi ang bumabalik sa isipan ko. Every time I face some situation, wala pa ito sa kahit man lang yung isang pumalawit doon sa likod ng ating Panginoong Yesus na pumalo o kumagat doon sa kanyang laman na nung hinilang ganyan, nasama yung balat ko. Sakit. Wala pang ganon na isa sa atin yung ginawa ng Panginoong Yesus sa atin. Wala pang ganon, mga kapatid. Wala pa sa kalingkingan na yon, yung sakit na ating nararanasan ngayon. Kung ganon, mga kapatid, lakaran natin ito ayon doon sa pagtawag sa atin. Ate Mayra, wag mong kurutin, Ate May. Huwag mong kurutin. At nawa, ito'y dalangin ko sa ating Panginoong Yesus. Kung ano yung ating napakinggan ngayon na katuruan na ibinigay sa atin mula sa sulat ni Apostle Paul, ito'y lakaran natin. Lakaran natin to. Yakapin natin ito, yung dalawang magkaparehong pwersa na ito. Yung ating pagkakakilanlan, yung tumutulak sa atin, papalapit sa ating Panginoong Yesus at hindi yung papalayo. Yakapin natin ito. We are saints and brothers and sisters in Christ. We are saints. That's who we are now. That's who we are sa ating context, sa ating text. Naroon sila sa Colossae. Ngayon, narito tayo ngayon sa ICF. Dito tayo tinanim ng Panginoon. Dito tayo binigyan ng ubasan ng Panginoon. Dito ka sinabi ng Panginoon na umattend, Kuya Mac at saka Kuya Bal. Yakapin natin ng dalawang ito. Yakapin natin ng dalawang person na ito na nagtulak sa atin dito. Then the Lord placed us here for such a time, and He planted us into Christ that we might be His instrument to bring other people also. Nadalhin mo sila kay Kristo at isang araw ikaw naman, Kuya Bal, Kuya Mac, ang magiging ilaw sa mga kaibigan mo. Ako, magiging ilaw man din sa opisina ko. Salin. Yun din ang ibahagi natin sa bawat isa at makarinig ang lahat ng gospel that they might be folded into one glorious family and become brothers and sisters, saints, union in Christ to our Almighty Father in heaven. At ito sasabihin ko po sa inyo, kung bilang bagong inyong pastor na sinasabi ninyo dito sa ICF, ito personally na ito, nasalita ko sa inyo. Bilang sinasabi ninyong mga pastor, Pastor Joey, Pastor Jay, na mga pastor dito sa ICF, ito yung challenge namin. Ito yung challenge natin sa bawat isa. Ito yung challenge natin. Maging doon sa mga nakakonect sa Zoom sa atin, manatili tayo. Manatili tayo na tumingin kay Kristo. Huwag tayong tumingin, huwag tayong titingin, huwag tayong tumingin sa ICF. O maging sa akin, huwag kayong tumingin sa akin, mga kapatid. Dahil pag tumingin kayo sa akin, madidisappoint kayo. Madidisappoint kayo. Makagawa lang ako ng maganda, hindi ko lang kayo makamayan, at wala kayong devotion, masasaktan kayo. Pero huwag kayong tumingin sa akin. Tandaan nyo lagi yung Panginoong Jesus, na alang-alang sa Panginoong Yesus, kaya tayo mga magkakapatid. Alang-alang na lang sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo mga magkakapatid ngayon, na siya ang ating pinakasentro. Then na kahit na sino pa ang ating makasalamuha, kahit na sino pa yung tumayo dito, na magturo sa inyo dito ngayon, sa inyo, huwag kayong titingin.
na maging sentro ang ating Panginoong Jesus. Na lahat tayo dito, pare-pareho tayo. Ibinababa ko ang aking sarili sa karunungan dahil mahina ako sa karunungan. Magturuan tayo. Magpalakasan tayo. Huwag tayo mag-discourage. Huwag tayo maging muta ng iba. Kung meron man tayong muta, magmuta muna tayo bago tayo magmuta ng iba. Ano? Huwag tayong tumingin sa iba. All you have to do is to remain steadfast in the Word of God. Meditate, tulad ng sabi ni Joshua 1:8. Meditate His Word day and night at mag-ugat sa atin yung ating napakinggan ngayon. God be the glory, honor, and praises. Oh, Holy Father, let's pray. Upo na lang kayo. We worship you, Lord. We glorify your highest name, Father. We magnify your holy name. Father, walang-wala kami, O Diyos, sa karunungan. Walang-wala kami, Panginoon, kung kami ay sumasalamin sa iyong salita. At nakikita namin, O Diyos, ang aming sarili sa iyong harapan, sa iyong kabanalan, O Diyos, kung sino kami. Hayaan mo, O Diyos, lagi na kami ay manalamin sa aming mga sarili. Tulad ng ginawa mo, O Diyos, sa Colossian Church, na sila'y pinatatag mo through Apostle Paul, pinalakas mo through Apostle Paul na sa kabila na siya ay nasa jail. Ngunit naging encourage siya sa bawat isang mananampalataya sa Colossian Church. At ang mga Colossian Church, Panginoon, hanggang sa aming susunod na pag-aaral, ipaunawa mo sa amin kung gaano sila nanatili sa kanilang pananampalataya at naging sentro ang iyong bugtong na anak na si Jesus sa kanilang church, Panginoon. Hayaan mo na yun din, O Diyos, ang maging sentro namin at naniniwala kami na ikaw, O Diyos, ang iyong anak. Ang siyang pinakasentro namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at hayaan mo na sa susunod na aming pag-aaral kay Pastor Edwin from verse 3 in the same chapter in verse 8 until verse 8. Idako mo kami ulit dito, maging kay Kuya Balat, kay Kuya Mac na narito. I pray for them as well, Lord, na kung wala silang intimate na relationship sa iyo, Panginoon, ito po yung time, O Diyos. Kurutin mo sila. Huwag mo silang bigyan, O Diyos, ng kapanatagan ng loob. Huwag mo silang patulugin, Panginoon, hanggat hindi nila nare-realize na ikaw ang kanilang tunay na tagapagligtas, Panginoon. Then from that moment, Panginoon, kalooban mo nawang mangyari at the end, Panginoon, sa mga dalawang kapatid namin na naririto. Bigyan mo sila ng conviction ng iyong salita. We praise you, Father. We glorify your name. Amen and amen.